Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. Ito ho mga ka-action, may gusto naman ako na i-share sa inyo. Kung ano-ano naman ang sinasabi ni Roque. Mukha naman yatang binibigyan naman ng nervyos ang mga Duterte. Ay sigurado ho ito. Dito naman sa mga isinisiwalat ni Roque na hindi katotohanan, ang mga Duterte naman ito, sobrang kabado naman, nininervyos na naman. Ito talaga si Roque talaga, wala itong kadala-dala eh. Siya mismo ang nagbibigay ng nervyos sa mga Duterte sa kanyang mga amo eh. Di ba? O ito ha mga ka-action. Sinisisi niya si Mr. President Bongbong Marcos kung bakit nagkalamat ang Uniteam. Dahil ito naman, taliwas naman daw ito sa isang pangako o binitawan na salita ni Mr. President Bongbong Marcos laban sa ICC ho, mga ka-action. Pero bago lahat, panoorin po muna natin itong iyaw-yaw niya. Si Pangulong Bongbong Marcos ang sinisisi ni Attorney Harry Roque kung bakit nagkalamat ang Uniteam. Sa panayam kay Roque ng programang Storicon ng One News, nakaapektoan niya sa Uniteam ang posisyon ni PBBM tungkol sa drug war investigation ng International Criminal Court or ICC. May kinalaman daw ang Pangulo kung paano nakapasok sa bansa ang mga investigador ng ICC. Sa nakaraw na impormasyon ni Roque, may mga nakausap ng matataas na opisyal ng gobyerno ang ICC investigators. Pagbaliktad daw ito ni PBBM sa dati niyang pahayag na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC. Let's just say that teka lang. Ayun ha, pagbaliktad ng pangako ni Mr. President Bongbong Marcos na hindi makipagtulungan sa ICC. Ayon daw sa kanyang informasyon na naman, may nakausap na daw ang ICC na mga matataas na opisyal dito sa Pilipinas. Di ba? Parang sinakyan mo yata ang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes Roque ha. Mukhang gaya-gaya ka na naman. Di ba? Imbis na ano-ano na yung dibdib ng mga Duterte, ngayon bumuka na naman ang bibig mo. Ayan, maninervyos na naman ang mga Duterte niyan. Baka naman si Bato hindi naman yan mapakali. Imbis na okay na ang pag-iimbestiga ni Bato de la Rosa sa kanyang iniimbestigan sa Senate hearing, ngayon kung malaman naman yan, ako, manggagalaiti na naman yan. Sasabihin naman niya na parang sinasaksak tayo sa likod. Yan ang mga style ni Senate Bato de la Rosa, mga ka-action, mga kakamping. Agoy. Tama po ba na si Mr. President Bongbong Marcos ang naging dahilan kung bakit nagkalamat ang Uniteam? Totally, sabi nga ni Vice President Sara Duterte, ang Uniteam daw ay nung panahon lang ng kampanya. Pero na nandito na daw sila sa kanilang mga posisyon, mag-focus na daw sila sa mga trabaho nila. Ibig sabihin, wala nang Uniteam o walang pag-uusapan regarding sa mga kung anong pwedeng gawin ng gobyerno para maibisahan ang problema na kinakarap ng bansa. Magkanya-kanya yata, sabi ni Vice President. Hindi na Uniteam kasi nung panahon lang daw yan ang kampanya. Siya ang may sabi niyan, ha? Tuloy. The palentong of the president on the IT is very much responsible for the state of the Uniteam now. Had it not been for this flipping of position on the ICC, we probably would still have a Uniteam to speak of. This actually marked the beginning, the end of Uniteam when the Secretary of Justice made a 360-degree turn on the issue of cooperation. Mga kapatid, Edwin Gao po, maging maalam at may pakialam. Ayan po ha. Anong masasabi nyo dito? May katotohanan naman ba itong sinasabi ni Roque na ayon sa kanyang informasyon, may nakausap na ang taga-ICC na mga matataas na officials ng gobyerno?
mahirap mag-conclose sa nasabing informasyon ni Rocky. Kasi si Rocky minsan, predict lang yan na wala namang katotohanan. Mas maganda pa rin maniwala tayo sa aktual na balita talaga na talagang may nangyari nga ho talaga, di ba? Kasi alam naman po natin, ang taga-ICC is pasimple kung mag-imbestiga dito sa Pilipinas para hindi ho sila mabulabog at walang makikialam sa kanilang investigasyon. Kasi kung magpaalam sila na nandito na sila at mag-iimbestiga, marami ho ang makisawsaw dyan. Gugulo lang ang nasabing investigation. Kaya mas maganda pa yung secret lang. At least pag putok niyan, kung positive, may mapusasan. Pero kung negative, mas maganda kasi malinis na ang kanilang pangalan, malinis na rin ang image ng Pilipinas regarding sa war on drug. Yan lang naman ang gusto natin, ang malaman ang katotohanan kasi maraming mga complainant ang naghihintay ng katarungan, di ba? Kaya dyan sa sinisiwalat naman ni Roque, naku po, baka sa susunod na mga araw may conference na naman si Bato de la Rosa. Baka naman balang araw, sa susunod na mga araw may statement na naman ito si dating Pangulong Duterte. Ikaw talaga, Roque, masyado kang madaldal. Ayan, binibigyan mo naman ng nervyos ang mga Duterte. Ewan ko lang. So yun lang ho mga ka-action, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.